Party posibleng hindi sumuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Liban na kung may maipakitang malinaw at matibay na ebidensya sa reklamo. Dinig sa ethics complaint laban sa ilang senador posibleng simulan sa March 10, Senator Bato de la Rosa tinanggal na sa halos lahat ng Senate Committee membership. Pinaghihinalaang miyembro ng Dola Islamia inaresto sa NAIA. Miyerkules ng gabi, February 25 nang maglabas ng pahayag ang pangalawa sa pinakamalaking partido sa Kamara, ang National Unity Party o NUP. Ayon sa NUP, sa kasalukuyan, wala pang nakikitang bago at mahalagang ebidensya ang NUP para muling buksan ang mga isyong naimbestigahan at natalakay na sa mga public hearing. Kaya kung walang lalabas na malinaw at matibay na ebidensya na makapagbabago sa batayan ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malamang ay hindi ito suportahan ng NUP. Pinangungunahan ng NUP ng may mahigit 40 miyembro sa House of Representatives ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno. Samantala, iginiit naman ni House Justice Committee Vice Chairperson at Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Kit Flores na may exception sa Bank Secrecy Law ang impeachment case. Ito ang sagot ng kongresista nang tanungin kung maaaring buksan ang bank records ni Vice President Duterte. Kaugnay ito ng aligasyong hindi tapat ang deklarasyon ng ari-arian at yaman ito sa ilalim ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. I know that that's one of the exceptions, no, on the Bank Secrecy Law, yung AMLAC din na pwedeng ma-explore yung kung may impeachment cases. Dumalo kahapon sa isang pagtitipon sa Davao City si Vice President Sara Duterte. Dito pinasalamatan niya ang mga taong naghihintay sa kanya at nagpaabot ng suporta. Nagpasalamat din ng Vice Presidente sa imbitasyon sa kanyang dumalo sa nasabing pagtitipon. Dahil aniya, marami ang nag-cancel ng kanilang imbitasyon sa pangalawang Pangulo nang umalis siya sa gabinete at nag-anunsyo ng pagtakbo sa susunod na eleksyon. Kanina lang ingon ko, salamat kayo sa inyong imbitasyon. Tungod kay bawal mo, sugod tong nag-resign ko sa Department of Education. Samot na to, nag-declare ko na magagan ko o President. Yes! Kaayo ang nag-cancel o ilang mga imbitasyon sa ako. Tungod kay dili daw sila gusto na matutok sa ilaha ang kanang init gikan sa politika sa administrasyon. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., matatapos ang karapatan ng mga protesters na magpahayag ng kanilang saloobin kapag nagsimula sila ng karahasan. Kaya naman 2 individual na kinabibilangan ng isang babae at isang lalaki ang inaresto ng mga otoridad kahapon habang nagsasagawa ng protesta sa EDSA Ortigas. Ayon kay Directorate for Operations, Acting Director Police Brigadier General Rogelio Peñones, nagpilit kasi ang mga ito na okupahin ang buong southbound ng EDSA Ortigas. Bagay na hindi pinayagan ng mga pulis dahil makaaapekto ang mga ito sa daloy ng trapiko. Pinuna ni Vice President Sara Duterte kung sasalamin pa ba sa orihinal na mensahe ng 1986 EDSA People Power Revolution ang mga ginagawang paggunita sa kasalukuyan. Ayon sa Vice Presidente, tila hindi na lubos na nauunawaan ng ilang nag-oorganisa at lumalahok sa mga kilos protesta ang tunay na diwa ng makasaysayang pag-aaklas. Kalimutan na kasi ata ng mga tao kung ano yung essence ng EDSA, ng 1986 EDSA Revolution. Kaya yung mga nagmamarcha o magmamarcha ng mga organizing class, hindi nila talaga alam kung ano ba talaga yung mensahe nila sa taong bayan. Kung sina House Deputy Speaker La Union 1st District Representative Paulo Ortega at House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, hindi na dapat pansinin ang mga aligasyon ng mga sinasabing dating tauhan ng Philippine Marine Corps.
Kaugnay ito ng umano'y paghahatid ng limpak-limpak na halaga ng salapi sa matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang sina Congressman Ortega at Adjong sa idinadawit sa issue. Anila, kasinungalingan, chismis at diversion ang mga paratang. Hirap talaga pag meron kang sariling mundo. Ayon naman sa mga dating makabayan lawmaker na sina Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, malinaw ang track record ng makabayan na hindi nagpapayaman sa pwesto. Sa isinagawang public auction kahapon, February 25, na ibenta ng 12.18 million pesos ang 2022 Bentley Bantayga, habang nabili naman ang Cadillac Escalade sa halagang 6.6 million pesos. Ayon sa BOC, umabot na sa higit 100 million pesos ang kabuang nalikom mula sa 8 sasakyang naibenta sa 4 na magkakasunod na auction. Ella, nasa kustodiya na ngayon yung suspect na sa National Bureau of Investigation. Inaresto ng pinagsanib na puwersa ng PNP Aviation Security Group, PNP Intelligence Group, National Bureau of Investigation at Federal Bureau of Investigation o FBI ang 37 taong gulang na suspect sa immigration arrival area ng Ninoy Aquino International Airport paglapag nito sa bansa kahapon araw ng Miyerkules. Nahaharap ang suspect sa ilang bilang ng kasong frustrated murder sa ilalim ng Revised Penal Code at iniuugnay umano sa Dawla Islamiyya ni Long Group. Dumating ang suspect sakay ng flight mula sa Los Angeles, California at agad ipinatupad laban sa kanya ang warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court sa General Santos City noong July 1, 2025. Punuan ang committee rooms kaya nahihirapan ring ischedule ang muling pagkukonvene o pagtitipon ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Ayon yan kay Senador J.V. Ejercito, ang chairperson ng committee. Umaabot na sa 6 ang bilang ng mga reklamo laban sa ilang senador ang naihain sa Ethics Committee batay sa huling kumpirmasyon ni Senador J.B. Ejercito ngayong araw. Karamihan sa mga ito ay naihain sa komite noon pang nakaraang taon. Kahapon isinampa ang pang-6 at panghuling ethics complaint laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, bunsod ng nasa 3 buwan ng patuloy na pagliban nito sa sesyon. Kaugnay nito, tinanong si Soto kung wala pang committee membership wala ng committee membership si De La Rosa. Sa isang mensahe, kinumpirma ng tagapangulo ng Senado na halos lahat ng committee memberships ni Senador Bato ay natanggal na sa kanya. Magugunit ang umani ng batiko si Senator Rodante Marcoleta matapos nitong magmungkahi sa isang hearing noong February 4 na tila dapat nang isuko o i-give up ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group. Kasunod nito ang formal na paghahain ng resolusyon ng Sangguniang Bayan ng Kalayaan para ipabura ang naturang pahayag sa official records. Ayon sa mga lokal na opisyal, dapat itong burahin sa records upang mapanatili ang dignidad at integridad ng munisipalidad. Kaugnay nito, formal nang hiniling ni Senator Marcoleta sa Commission on Appointments o CA na dapat baguhin ang minutes ng nakaraang hearing para maging accurate o tama ang nakatala. These proposed amendments are not intended to alter the substance of the proceedings but merely to ensure that the minutes of the committee hearing faithfully and accurately reflect what was actually stated on record. Sa kapapasok na balita, isinumite na ni Attorney Levy Baligod sa Office of the Ombudsman ang affidavit ng 18 dating miyembro ng Philippine Marines kaugnay sa sinasabing paghahatid umano nila ng male-maletang pera sa ilang senador at congressmen.